Wala nang preno pero maganda pa ingiti ni customer, di ba? Problema yun, sir. Ang problema. Malalim ang preno, malalim. Yan, testing mo. Oo nga, flooring. Flooring na, praso na lang. Kunti na lang, Pagkagaling sa biyahe, hindi nga. Oo nga. Magandang araw na muli mga boss. Narinig nyo naman kung ano problema nitong sasakyan. Pag ganyan mga boss, ang una kong ginagawa dyan is chinecheck ko muna itong brake master assembly niya. Siyempre pag ganun, kukunin ko muna yung information dito sa customer. Hindi yung bigla na lang ako magtuturo kung ano dapat palitan na pyesa. Hindi ganun. Dahil nga sana ikwento niya sa akin na hindi naman daw ito nagbabawas ng brake fluid. Wala naman daw tagas sa brake cylinder at okay naman yung brake shoe niya. Makapal pa raw. Kaya dito ako sa brake cylinder mag-check up. Una, tatanggalin mo lang naman dyan yung socket wire sensor niya dito sa brake master assembly. Tapos yung bolt and nut na connection ng booster at brake master assembly. Tatanggalin mo yung dalawang nut dyan. Number 12 yan mga boss. Kaya gagamit ka dyan ng socket wrench na number 12. At pag okay na, natanggal mo na yung dalawang nut na number 12, dito ka naman ngayon sa dalawang fitting or fluid line na naka-engage dito sa master cylinder mo. Gagamit ka dyan ng open wrench para maluwagan mo itong dalawang fitting niya. At pag naluwagan mo na mga boss, pwede mo na yung kamayin para ma-disengage mo dito sa brake master cylinder. At pag okay na, pwede mo nang bunutin dahan-dahan itong brake master cylinder mo. Medyo alog-alogin mo lang yan mga boss, tapos dahan-dahan mong hilahin. Tanggal na, di ba? Tapos gagamit ka ng circlip plier para matanggal mo itong circlip niya, siyempre. At pag natanggal mo na yan mga boss, pwede mo nang hugutin itong primary piston niya dito sa brake master assembly. Tapos gumamit ka ng box wrench sa number 10 para matanggal mo itong stopper bolt. At itong secondary piston niya is lumabas dito sa master cylinder. O ayan yung secondary piston mga boss, tanggal na rin. At kung mapapansin nyo yung goma niyan mga boss, malambot na siya. Pangalawa, meron siyang maliit na punit. Kaya ang nangyayari, kapag tinapakan mo ngayon yung brake pedal mo, lulubog talaga siya. Kasi hindi niya nakaharang lahat ng fluid May lumulusot Kaya ang mangyayari, yung brake pedal mo, lulusot din siya. Ganon din itong primary piston niya mga boss. Yung piston seal niya, malambot na rin yung goma. Kaya talagang for replacement na yan. Kaya lang, ang gagawin ko dyan mga boss, dahil alam naman natin na may nabibili naman ako ng mga piston seal niyan or yung rubber cap niyan na magagandang klase. Kaya tatanggalin ko yan sa piston niya mismo, itong mga rubber seal, para bibilin ko lang dyan yung piston seal niya lang mismo para hindi naman mapagastos ng malaki si customer. Ganun ako gumawa mga boss, hindi masama yun. Basta siguraduhin nyo lang yung master cylinder nyo is walang tama yung loob. Ibig kong sabihin, dapat wala siyang gasgas para sigurado kayo na hindi kayo magkaroon ng problema. Sabi naman ng mekanikong nag-comment, "Nako, bukas sira din yan. Nako, delikado yung ginagawa mo, mapahama customer." Kung totoo yung sinasabi nyo, bakit may nagtitinda ng rubber cap, piston seal, wheel cap? Bakit pa nagtinda yan kung masisira din naman pala agad? Hindi kaya naiinggit ka lang? Dahil ang alam nyo, puro palit at puro gastos sa customer. Para kumita kayo ng malaki. Yun lang ang point, kaya galit kayo sa video ko. Trabaho lang, walang personalan. At kung makikita nyo mga boss, inilalagay ko na itong mga bagong piston seal niya. Huwag kayo magalit sa trabaho ko dahil alam ko naman yan kung mapiperwisyo yung customer o hindi. Gumawa kayo ng mabuti, tignan nyo, hindi kayo mabibisit sa video ko. Ngayon, kung naapektuhan kayo sa mga video ko, huwag nyo panoorin, simple, i-block nyo ako. Hindi nyo kailangan magsalita ng kung ano-ano. Sasabihin nyo pa sa akin na puro ganyan na lang ginagawa mo. Ano kung ganyan? Iba-ibang sasakyan naman. Inggit ka lang kasi. Kasalanan ko ba kung maraming sasakyang iba-iba ang kaya kong gawin? Ikaw, isang sasakyan lang siguro ginagawa mo. Yun lahat yun din. Ay nako, balik na ako sa trabaho. Nakita nyo naman mga boss kung paano ko nilalagay yung piston seal Basta tandaan nyo lang, yung piston seal na tatanggalin nyo dyan, ayun din yung sukat na ikakabit nyo. At pag nailagay mo na itong piston seal sa mga piston niya, pwede mo nang basain ng brake fluid itong secondary piston seal mo. Pati itong master cylinder mga boss, basain nyo rin yan ng brake fluid para pag inilagay nyo itong secondary piston, hindi siya magasgas yung goma, siyempre. Tapos, gamit ka ngayon ng screwdriver na pwedeng pumasok sa master cylinder mo para maitulak mo yung secondary piston at mailagay mo itong stopper bolt na number 10. Tsaka mo ngayon higpitan ng maayos para hindi siya magkaroon ng leak. At dahil okay na mga boss, lalagyan ko ulit ng fluid yan, tapos ipapump ko itong secondary piston niya. Ibig kong sabihin, ibibleed ko na siya para lumabas yung hangin dito sa master cylinder.
Kaya ipump nyo lang yung secondary piston niya hanggang yung fluid niya nasa bukana na nung paglalagyan nyo ng fitting. Ayun na mga boss, di ba? Yung tinuro ko. Wala nang hangin yan mga boss. Nagpalit ako ng lamesa mga boss dahil gagamitin na raw. At kung nakikita nyo, ayan na yung primary piston. Inilagay ko na dito sa master cylinder. Itulak nyo yan mga boss hanggang sa lumabas yung gatla para mailagay nyo itong circlip nya. Gamit ka ng circlip plier mga boss para maikabit mo ng maayos itong circlip nya. At pag okay na, babarang ko ng fitting itong butas ng secondary piston para hindi siya pasukin ng hangin dahil na-bleed ko na yan. Dito naman ngayon ako sa primary piston. Magbi-bleed mga boss. Kaya ako ginagawa yan para hindi ako mahirapan mag-bleed kapag nilagay ko na ito sa hydrovac. Ipapump nyo lang naman na ganyan yan mga boss hanggang sa lumabas na yung fluid nya dito sa pangalawang butas ng primary. Kung makikita nyo, yan na yung fluid pag ganyan mga boss, wala nang hangin yan. Tapos, pwede mo na yan ibalik dito sa hydrovac nya. Siguraduhin mo lang yung push rod dito sa hydrovac ay nakapasok dito sa butas ng primary piston. At pag okay na, pwede mo nang ilagay itong number 12 na nut dito sa brake master assembly mo para mag-lock dito sa hydrovac. At pag naipakapit mo na itong dalawang nut dito sa thread ng bolt ng hydrovac, gamit ka na ngayon ng socket wrench na number 12. Higpitan mo na yan mga boss. Siguraduhin mo lang mga boss na yung dalawang nut dito sa brake master assembly nya is mahigpit yung pagkakagawa mo. Dapat walang singaw yan. Pag okay na, tanggalin mo na itong ginamit mong pambara na fitting dito sa secondary piston na butas. Tapos pwede mo nang ilagay itong dalawang fitting or fluid line dito sa master cylinder mo. Gagamit ka dyan ng open wrench na number 10 para mahigpitan mo itong dalawang fitting dito sa brake master cylinder mo. Tapos ilagay mo na yung socket wire sensor nya dito sa brake master assembly at i-level mo na yung paglagay mo ng brake fluid. Kailangan mo na makakasama mga boss kasi paanda rin itong makina, magbi-bleed pa tayo for the last time. Siya kasi yung magpapump ng brake pedal at ikaw naman yung magbi-bleed. Ipapump niya yung brake pedal. After a seconds mga boss, ipapapirmis mo. Dapat nakadiin siya sa brake pedal bago ka mag-open ng fitting or fluid line dito sa brake master assembly mo. Luluwagan mo lang yung fitting mga boss, palalabasin mo yung hangin, tapos isasarado mo siya ulit. Tapos ipapump ulit yung brake pedal, tsaka mo yung luluwagan ng number 10, yung isa pang fitting, palalabasin mo ulit yung hangin niya. At pag wala na siyang hangin mga boss, isarado mo siya ulit. Uulitin mo lang yun mga boss hanggang sa maging normal na yung preno mo. Kumbaga sa yung brake pedal mo, normal na siya, mataas na siya ulit. At dahil nga sa before ko ilagay itong brake master assembly, na bleed ko na yan, madali ko lang siya ma-bleed ngayon. At kung makikita nyo, mataas na yung brake pedal niya, hindi na siya lumulubog. Na before ko ginawa itong brake master assembly is halos lumubog itong brake pedal or dumikit dito sa flooring niya. At nakita nyo naman mga boss, diba okay na siya. Muli maraming salamat sa panonood. Kung maaari sana mga boss, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat.